Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kanina po nagpapasayos sa isa ka. Mga kung lolokohin, makinig ka. Sir, Tumingin ka sa akin ng diretso. Ako, sa rin susubukan. Lumulusot ka, bibitagin kita. May baril ka ba? yes sir. Pwede ba? Tanggalin mo siyang Sir, Makita mo siya. Huwag mo nang tago sa akin. Kasi lalo mapapahirapan ka sa akin eh. Colonel, diretsahan na tayo. Oo sir. Palagay mo kayo tama ginawa ng mga tao. Sa aligasyon niya sir, hindi tama yun. Anong sinabi ni Colonel sa'yo? Wala po, tumingin lang. Tumingin lang sa'yo. Nakita yung anak mo umiiyak. The principle of command responsibility, may pananagutan ka. Alas 6 ng Enero, taon kasalukuyan, alas 2 ng hapon. Isang operasyon ang isinagawa ng Special Anti-Illegal Drugs ng Quezon City Police District Station 12 sa lungsod ng Muntinlupa. Ayon sa hepe ng QCPD Station 12 na si Colonel Zacarias Villegas, pinarmahan niya ang pre-operational plan sa drug operations na ito. Meron ba siyang pre-ops from Central going south sa Muntinlupa na to do an operation and bring a particular subject dito sa Eastwood? Ang alam ko sir, meron po kaming mga pinapirman sa akin mga pre-ops kasi Okay. kung minsan kasi hindi particular yung nilalagay doon. May Quezon City, Okay. may ibang lugar within Metro Manila. Ang subject, isang drug dealer na nagngangalang alias Gloria. Dalawang babaeng sapilitang dinampot kasamang isang 2 taong gulang na batang babae mula sa kanilang sinasakyang tricycle. Binanggaraw ng kulay puting van ang tricycle at isinakay ang mga ito sa van. Walang sinabing dahilan ng mga arresting officer kung bakit sila hinuli. Mula Muntinlupa, dinala ang mga biktima sa Station 12 sa Eastwood, Libis, Quezon City. Idinaretso ang babaeng buntis kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak sa conference room na karugtong lamang ng mismong tanggapan ng hepe ng Station 12 na si Colonel Villegas. Ayon sa salaysay ng biktima, nakita siya ng hepeng umiiyak sa loob ng conference room at hindi siya pinansin. Tapos si Sir, nakita niyo po kami. Sino sir? Siya? Pumasok dito. So nakita mo, itong si Colonel. Anong suot? Naka-civilian. Nakasibilyan. Nakikilala mo na. Nakita ka ni Colonel dinala doon? Sigurado ka? Sa conference room, ginawang fingerprinting sa biktima. Kinunan din siya ng mugshot na karaniwang isinasagawa sa mga nahuhuling suspect sa krimen. Saka siya ibinaba sa ground floor sa tanggapan ng Women's and Children's Division kung saan isinagawa ng isang babaeng pulis ang body search sa harap mismo ng kanyang 2 taong gulang na anak. Kasi pati po yung panty, bra, lahat po pinaubad nila sa amin. Iyak na po ako ng iyak. Sabi ko, tulungan niyo po ako dito kasi 2 po kami nung anak ko. Habang nakikita ko pong umiiyak yung anak ko, umiiyak din po ako. Kasi siyempre wala pong alam yung anak ko sa mga nangyayari. Pero natatakot po siya. Nagsasalita po yung anak ko na, Mami, uwi na tayo. Takot na ako. Pagkatapos ng strip search, kinuha ng mga pulis sa Station 12 ang kanyang passport at 5,000 piso na kanyang iniipon para sa kanyang panganganak. Yung pera po namin, hindi na po nila binalik. Tapos yung passport, tapos yung mga ID po sa wallet.
25 ng Enero, People's Day sa Bitag Headquarters. Lumapit si Ana upang ireklamo ang iligal na pagkahuli sa kanya ng mga operatiba ng Station 12 Anti-Illegal Drugs ng QCPD Station 12. Ang 21 anyos na si Ana, tendera ng barbecue at kakanin sa kanilang lugar sa Batasan Hills, Quezon City. Sa salaysay ni Ana sa Bitag, Lunes, 17 ng Enero, kasama ang 2 taong gulang na anak, dinalaw niya ang kanyang mister na nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nung dumalaw po ako doon sa asawa ko sa New Bilibid Prison, paglabas ko po, sumakay po ako ng tricycle. Pauwi na si Ana kasama ang kanyang anak at isang babaeng dumalaw din sa asawang nakakulong nang banggain ng isang kulay puting van ang sinasakyan nilang tricycle. Pagdating sa bayan ng Muntinlupa, binunggo po yung tricycle na sinasakyan ko ng sasakyan na kulay puti. Hindi ko po alam kung ano po yung plate number kasi hindi ko po nakita. Pinababa po ako. Takot na takot po ako, tapos bit-bit ko po yung anak ko kasi bigla din po sumakit yung tiyan ko kasi buntis nga po ako. Tapos sabi ko, ano po bang kasalanan ko? Bakit pinapasakay dito sa sasakyan nyo? Tapos nagsasabi sila na PIDEA daw sila. Natatakot po kasi kasama ko yung anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin sa amin. Tapos sabi ko, saan kaya nila kami dadalhin? Sa Station 12, sapilitan siyang kinumbinsi ng mga pulis na operatiba ng anti-illegal drugs ng Station 12 na umorder ng droga at magtrabaho para sa kanila. Bigyan mo kami ng trabaho, mag-order ka ng drugs. Tapos nandun po sila lahat nakatingin. Ano po ba kasalanan ko? Tapos pinahubad po ako ng isang polis. Panty, bra, lahat po pinahubad nila sa amin. Iyak na po ako ng iyak. Ma'am, tulungan niyo po kami. Wala naman akong kasalanan dito. Tapos sabi niya, wala akong magagawa dyan. Nakilala ni Ana ang ilan sa mga pulis na humuli sa kanya. Ito'y matapos niyang ilapit ang kanyang reklamo sa QCPD Internal Affairs Service sa Campo Karingal. Nung nandun po sa sasakyan, 3 po yung kasama naming polis. Nung nandun na po sa loob ng kwarto, yung pinagpasukan nila sa amin na kwarto, mga 10 na po sila. Gusto ko po sanang bigyan ng katarungan yung ginawa nila sa amin ng anak ko. Nagka-interes ang Bitag sa kaso ni Ana nang siya'y pinaghubot-hubad ng walang natitirang saplot sa kanyang katawan sa harap mismo ng kanyang anak. Ito'y upang isagawa ang body search na karaniwang ginagawa lamang sa mga suspect matapos mahulihan ng mga droga sa kanilang katawan sa mga lehitimong drug operation. Muntinlupa nang galing, mister niya nakakulong. Paglabas niya sa Muntinlupa, sumbong. Ang kanyang sumbong, binangga yung tricycle, kinuha siya. From Muntinlupa, you can see, south. Dinala sa central, which is basically southern police. Kung titingnan mo, dapat yung pipick up sa kanya, mga southern police out of jurisdiction. Warrantless arrest. Pero dito, di malinaw sa atin, ba't siya inaresto? Sinong umaresto sa kanya? Sa Bitag Headquarters, masusing pinag-aralan ang kaso. Kung pulis man ang maresto sa kanya o police asset lang, binangga yung tricycle, buntis siya, hindi man lang inaresto yung tricycle, siya ang kinuha. So sabi yung subject dito, we have to validate, we have to qualify, we have to listen, and we find out. Ito yung trabaho, challenge sa atin to really find out kung mga modus at estilo na dapat lumutang. You will have to play an undercover. Gagampanan ninyo yung trabaho ng undercover, whatever it is. Once it's all done and over with and we can be sure yung manakuha ninyo, then that will be the time that we need to confront from the lieutenant to the SPO2 with the knowledge ng General Bartolome, the PNP chief. Now that's your start tomorrow. Okay? Done. Ang body search ay isang prosesong ginagawa sa isang suspect upang makakuha ng karagdagang ebidensya matapos siyang maaktuhan at mahulihan ng may dala-dalang droga. Ito ay ginagawa para mailabas yung mga ebidensya na kinukubli ng isang suspect o ng arrested person na nasa kanyang posesyon.
Dalawang uri ang body searching, ang strip search o pagpapahubad sa lahat ng kasuotan ng suspect, at ang body cavity kung saan lahat na butas ng katawan ay binubusisi upang masigurong hindi dito itinatago ang isang kontrabando tulad ng droga. Tanging mga arestadong suspect lamang ang sumasailalim sa proseso ng body search. Hindi pwede gawin ang body cavity search sa isang individual pag hindi na-aresto. Saka hindi rin pwede gawin ang body cavity search pag ang isang tao ay pinaghinilaan natin na nagtatago ng kahit anong ebidensya na gagamitin niya sa krimen. Pag ginawa yung body cavity search sa isang arrested person, ito ay in relation sa kanyang nagawang kasalanan. Halimbawa, drugs, kasi madali talaga itago yan. Ilan sa mga biktima na walang pakundangan naging biktima ng mga illegal na mga body searching ng mga pulis. Lumapit sa bitag Nobyembre noong nakarang taon. Ang mag-inang Gladys at Pearl, parehong guro ng elementarya, hindi makalimutan ang karanasan sa kamay ng mga pulis ng Presinto 4 ng Caloocan. Hinarang kami ng pulis. Sabi ng pulis, eto na yon, sila na yon. Punta tayo doon sa may station. Tapos nung nandun na kami, pilit kami pinapapasok dalawa. Hindi kami nagsabay ng mami ko. Ba't kami papasok? Wala naman kami kasalanan. Hindi. Kayo na nga yung tinuturo yung Alpha. Nung pagpasok ko sa loob, yung pala, ang pagdiretso ko doon sa may selda. Ngayon, sabi sa akin, sige, kapkapan nyo na. Ito yung bag. Sige, akin na yung bag mo. Ba't tayo bigay pati yung jacket mo? Ay ko, eto jacket ko. Bakit kailangan yung kunin? Mamaya kung ano ilagay nyo sa jacket ko. Sige ma'am, isa nyo naman sa katawan nyo, sa buhok. Inano ang mga buhok ko, tapos saka yung damit ko, hinubad, tapos pati yung panty. Inano ako dun sa loob, yung masela na bagay, yung pinasok yung kamay. Lahat hinubad yung bra ko, pero pinanonood kami nung isa nilang Alpha. Tapos nung paglabas ng mami ko, ako na yung pumasok. Una, pinaghubad ako ng damit, pantaas, yan, pati yung underwear ko, pati lahat po pinahubad sa akin. Habang nakahubad ako, tapos may lalaking nagturo sa amin doon, pabalik-balik siya doon, nakatingin siya, nakahubad ako noon, habang kinakapkapan ako ng dalawang babae. Gusto ko po, yung nararapat na parusa sa kanila, kung pwedeng matanggal sila sa serbisyo dahil sa ginagawa nilang ganon. Talagang galit na galit ako dahil mapapagbintangan kami nang wala naman kaming ginagawa. Ang gusto ko mangyari, yung mga pulis dyan sa page 12, na bigyan ng leksyon, maalis yung mga hindi karapat-rapat na pulis, kasuhan. Ang amang si Raul, bibili lamang ng ulam isang hapon para sa kanyang pamilya. Masahol din ang sinapit sa kamay ng mga pulis, Presinto 4. Habang tinatanong po nila ako, kinakapkapan na po nila ako. Tapos, Kinakapkapan ka. habang kinakapkapan ako, yung daliri po nila na inaano po sa pet ko, manipis na naman po yung pet ko. Pinapasok po nila sa loob. Tapos dito po sa may... Meron silang nakasuot ng guantes? Ayun din po, wala po. Tapos po yung ari ko po, pinipisil-pisil po nilang ganun. Mukhang nag-i-enjoy siya eh. Pinusok ng tumbon mo, pinisil-pisil pa yung ari mo. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin noon eh. Daig niya pang doktor. Hindi ka naman pinatuwad. Hindi naman po. Tapos, nakatayo ka doon mismo sa labas? Apo, sir. Presinto ba ng pulis to? Presinto ng barangay? Presinto po ng pulis. Alright. Yeah. May pulis ba roon na naka-uniforme? Meron din po, pero hindi po sila hindi po sila nakikita. Nakikita kahit ng mga taong dumadaan? Nakikita rin po. Napakalaking kahiyang ginawa mo. Parang tinanggalan ka ng pagkatao mo, binaboy ang pagkatao mo, binastos ang pagkatao mo. Ang tawag ganyan, lungga ng kademonyo. Sinabihan pa nga po ako na kung gusto ko rin, taniman daw po ako na siya po eh. Sinabi. Ganun. Para matuluyan ako. Ang mga anak ng barangay Kagawad na si Dato, hindi rin nakalusot sa walang harabas na pag-body search ng mga inirereklamong pulis. Ano nangyari nung pinababa yung anak niya sa motor? Yung pinababa, pinipilit na Si search? Sir, sabi ng asawa niya, bakit po sir, Okay. Sige. Ngayon... Sabi niya yung pulis, bakit ang tapang-tapang mo? Alright, so nangyari ba yung search pagkatapos noon? Hindi natuloy sa oras na yun. Dahil umalag. Umalag. Binantaan yung anak mo ng pulis. Opo. Dahil hindi nasagawa ng search. Opo.
Ipinarating ng bitag kay Colonel Jose Dueñas nang isumbong mo kay Chief PNP ang sunod-sunod na kasong illegal body search. So ang pagka sa body search sa'yo, strip search nga yun eh. Illegal talaga yun. Bali, grave abuse of discretion ng authority sa panig ng mga law enforcer o sa panig ng mga pulis ang ginawa sa'yo. Papipilapin ka namin ng form para may reference kami dito sa pag-file ng kaso doon sa mga pulis na yun. Agad umaksyon ang tanggapan ng isumbong mo kay Chief PNP. Hindi pwede i-conduct ang body cavity search sa isang tao na hindi arestado, na hindi nakakumit ng crime. Saka hindi rin pwede gawin ang body cavity search pag ang isang tao ay pinaghinailaan natin na nagtatago ng kahit anong ebidensya na gagamitin niya sa krimen. Isang buwan matapos ilapit ang reklamo, nilipat sa ibang presinto ang mga inarereklamong pulis. Enero, taong kasalukuyan. Ang buntis na si Ana naman ang naging biktima ng illegal body search ng mga operatiba ng SAID ng QCPD Station 12. Gusto ko po sanang bigyan ng katarungan yung ginawa nila sa amin ng anak ko. Tingin ko po sa kanila noon, parang demonyo na walang awa. Nakikita na nila kami na umiiyak sa harapan nila, pati yung anak ko na walang alam. Kaya po ako lumapit para po mabigyan ng hustisya yung ginawa sa akin. Nandunda ko po yung itsura at saka mga mukha nila. Pag nakita ko po, maituturo ko kung sino sila. Para sa clinical psychologist na si Camille Garcia, malaking kasiraan at kahiyaan sa mga taong naging biktima ng illegal body search, lalong-lalo na kung isinagawa ito sa harap ng ibang tao. Nag-iiwan ito ng lamat sa isipan ng biktima na kadalas ay nagiging long-term ang epekto. Unang-una, isang tao na makantilang, sabihin mo nahawakan ka nun, na hindi sinasadya. Pero syempre kung sa masiselang bahagi ng katawan tapos talagang napaka-reserve itong tao to, iba natatakot na kagad, nag-i-instill ng fear. What more yung sinasabi mong illegal body search na tinatawag? So pag sinabi mong ganun, sabihin, di ba talagang nagtatanggal ng damit and everything? We cannot even consider it na humiliation. In fact, you can consider it as something na torture. It will instill not only fear, phobia, trauma, but it can psychologically affect an individual. Maaring magsampa ng kaso ang sinumang sasailalim sa hindi makatuwirang body search. It's recognized that it is part of torture. It is used as an instrument of torture because it is the whole process is by itself demeaning and degrading. Kilala naman po yan. It is accepted na to conduct it is to violate the dignity of a person. Itong 25 ng Enero, Sabado, unang araw ng surveillance. Ito'y upang kumpirmahin ang sumbong ni Ana laban sa mga operatiba ng anti-illegal drugs ng QCPD Station 12 sa Libis, Quezon City. Ang target, ang mismong presinto ng QCPD Station 12. Matagumpay na natunto ng bitag undercover ang policewoman na nagsagawa ng body search sa buntis. Inamin ng policewoman na ito na isinagawa niya ang body search sa biktima sa utos ni Inspector Ramon Castillo. Si Police Inspector Castillo, ang Deputy Director ng QCPD Station 12 at ang hepe ng Station Anti-Illegal Drugs o SAID. Siya rin ang team leader na nagsagawa ng drug operations sa Muntinlupa kung saan sapilitang binitbit ng walang warrant at walang operasyong naganap sa buntis na si Ana at ang babaeng kasama nito. Magtatanong lang po. Meron po ba wala na, nakalabas na. Hindi mo rin kasi isang araw wala daw yung pera kaya nag-aaway yung mag-asawa. Tatanong ko lang, saan subukan na nahuli pa sa naman siya? Kasi outgoing na ako nung hapon na nagtaga rito. Kasama niya tayo anak niya, di ba? Ako nakikaplas ko sa buntis. Kaya lang outgoing na ako. Hindi ko lang alam kung umuwi din ng gabi na yun, okay na po kami na. Kasama tayo anak na tayo maliit. At 30 ng Enero, Lunes, masusing pinagplanuhan ng bitag ang susunod na hakbang sa isasagawa naming open investigation. This is what I want you to do. Hatiin natin. You got to be involved dito. Alam mo, napakalaking bagay yan eh. Pinahiya mo yung tao eh. Alam mo yung impact dun sa tao na yan? Kinubaran,
kinapkapan. That's degrading. Tulad na limbawa ng bata, nakita ng isang bata ang kanyang ina, pinahubad, buntis sa bata. Anong impact ng bata roon? Matatakot na siya sa tuwing nakita niyo na kanyang uniforming pulis, kinakapkapan yung nanay niya, binasinesearch, babaeng pulis. Yung uniforme na yun, magiging ma-associate ng bata na, naku, Diyos mo, Joseph, nakita yung uniforme ng pulis na babae na kinakapkapan ng nanay ko, pinahubad sa isang kwarto. These things, maging sensitive dapat. You know, you don't, sana yung bata na yun, hiniwalay mo muna. Wala nang pakialam yung policewoman dito. There is more investigation na parang style mo bitag. Yeah, gagawin natin yun. Lahat na papasadahan ninyo, papasadahan nyo. At 31 ng Enero, isang bitag undercover ang magsisilbing advance party. Ang target, si Police Inspector Ramon Castillo, hepe ng SAID. Sa surveillance na ito habang good time ng bitag undercover si Castillo upang may sagawang delaying tactics sa isasagawang komprontasyon. Tama, yung coordination, nandito rin, nilagpok lang. Nakatunog ito at tama ang kanyang hinala. Biglang umalis at hindi na nakapagantay. Naging oportunidad para sa bitag ang biglang pag-iskapo ni Castillo dahil ang mas malaking isda na aming bibitagin ay ang mismong hepe na si Colonel Zacarias Villegas. Noong mga panahong iyon, hindi pa namin alam ang partisipasyon ni Villegas. One of the reasons kung bakit ako pumunta rito, sir, ako'y nababahala kasi kung minsan sa ibaba natin, hindi natin nakikita kung ano ginagawa dahil ako'y hepe rin, ako'y namumuno rin sa bitag, ano? I do not want to invoke the command responsibility para sa iyo. Pero itong si Castillo na kami, subject siya namin sa amin, gusto namin makakausap kasi eventually haharap siya sa amin, patatawag namin to eventually para sa harap ni Chief PNP. Nagkabistuhan na lamang habang isinasagawa namin ng open investigation sa mismong tanggapan ni Colonel Villegas. Sadyang naka-roll ang aming kamera. Ito'y upang may presenta kay PNP Chief Nicanor Bartolome sa aming isasagawang open investigation na nauna na naming natimbrihan. Si PO2 Charlie Escala, aksidenteng nasilo ng bitag sa isinagawa naming open investigation na ito. Isa siya sa mga operatibang kasama sa Drug Operations Kuno sa Muntinlupa. Side ka? Hindi ka, sandali. Baka pwede ka mag-usap sa akin. Sandali na. Inamin ni PO2 Escala, wala silang warrant of arrest nang hulihin ang buntis na si Ana. So, kinuha niyo si Gloria mula sa Muntinlupa? Yes, sir. Tingnan niyo rito. May warrant kayo? Wala, sir. Okay. Wala ring naganap na buy-bust operations sa pagdukot kay Ana sa siyudad ng Muntinlupa. Hindi ba pag kinuha mong tao, kinakailangan number 1, on the commission of crime, about to commit a crime, na meron kayong prior knowledge? Naintindihan mo ba to? Sure. Meron kayong prior knowledge? Meron kayong prior knowledge niya. Meron ba kayong buy-bust? Meron ba kayong entrapment? To convert? Inaprubahan niya ba? Was he committing something? Or binangga niyo lang? Kinuha niyo. So kinuha niyo, walang warrant. Illegal na yun. Maging ang police blotter ng Station 12, kinalkal ng bitag. Pwede ho bang pabalikin niyo si Castillo ASAP? This is actually, baka pwede ho na... January... Pakihanap niyo nga. January 16, January 20... 16. Hinanap din ng bitag ang pre-operational plan na pinarmahan ni Colonel Villegas sa nasabing operasyon. May pre-ops ba kayo noong January 16 sa Muntinlupa? Meron, sir. Nasaan? Patingin nga ako. Check mo yung file. Ipingin ko, sir, kay P.O. Lopez. Saan si P.O. Okay. Pwede yung dalhin mo sandali. Ito, sasabihin ko sa iyo, nag-aantay si Chief PNP. Pumunta kami kanina, sabi niya, go ahead. Kasi dinodokumento namin para nakita. Procedural lang to, boss, ha? Nagsimulang uminit ang eksena sa pagitan ng bitag at ni Hepe nang malaman namin kay Ana na ang tilang inosenteng hepeng si Colonel Villegas may alam at itinatago pala. Kaya pala tong Hepe na to, hindi niya malaman, iikot yung kanyang nakikita niya, eto na, playing safe. Ikaw naman,
Nakikita ko sinyalas ninyong dalawa. Nagsisinyasan kayo. Diretsuhin na kita. Sa nangyari sa kanya, may pre-ops, tama bang ginawa ng tao mo? Mali. Kasi pag hindi mo sinabi sa akin na mali o tama, hindi mo malalaman kung anong mali mo. Ang isang tao, para matuwid yung pagkakamali, kinakailangan aminin ng pagkakamali. Ang isang taong hindi aamin ng pagkakamali, hindi matututo ng pagkakamali. Nasaan ka rin? Tama rin man. Okay. Sa makatuwid, inaamin mong kamalian ng tao mo. Kung po ang sabi niya. Pero sir, sa puso mo, sa budhi mo na yan, sa konsensya mo na yan, tama ba ang ginawa ng mga tao? Don't play. Hindi tama ang ginawa ng mga tao. Sa rule na sinasabi natin, pag custody ng isang subject, kung walang warrant, you did not see her in the commission of crime, during and after the commission of crime, tama bang ginawa ng mga tao mo na pagdukot ng tao doon sa Muntinlupa, sinakay sa van, dinala rito, fingerprint, minagshot? Gusto kong malaman kasi pag sinabi mong tama, dyan tayo hindi magkakasundo. Hindi sir, hindi tama yun. Right. Hindi tama yun dahil wala naman kung walang legal ground, walang basihan, walang dahilan upang kunin sa custody yung tao. Okay. Ay ganun ang ginawa ng mga tao. Aminado si Hepe na mali lahat ang pinagagawa ng kanyang mga tauhan, maging ang kanyang pananagutan sa ilalim ng command responsibility. Kaya't harap-harapan, pinagbitiw siya ng bitag sa kanyang pagiging Hepe ng Station 12. Managot ka sa iyong pagkakamali. Yan ang sinasabing principle of command responsibility. You know, you should resign. Dapat matanggal ka sa pwesto na to dahil kung nandito ka, yung mga kamukha ng mga yan, madadami pa. 1 ng Pebrero, Miyerkules, nasa Cagayan de Oro City si PNP Chief Nicanor Bartolome. Kaya ang kanyang inatasang humarap sa bitag ay si PNP Deputy Chief for Administration, si General Benjamin Bellarmino, para mapanood ang video na aming open investigation. Ano hong nakikita ninyo ngayon? Ay, maliwanag ko na mayroon talagang violations of procedural aspects na dapat ipakita ng PNP, especially doon sa dapat may search warrant o may warrant of arrest kung respect doon sa tao na inaaresto. So pagdating na doon sa presinto, meron din kaming patakaran doon, policy na dapat babae lang yung sa women's desk mag-handle, and then hindi dapat in the presence of other people, especially yung kaya niya, anak niya, in the presence ni Misty, kakaroon ng trauma ang bata doon Agad ipinag-utos ni General Bellarmino ang pagpapatanggal sa hepe ng QCPD Station 12 na si Colonel Zacarias Villegas, ang kanyang deputy na si Inspector Ramon Castillo, si SPO3 Rocco Matic at si PO2 Charlie Escala. Kinumpirma ng Deputy Director ng QCPD na si Colonel James Bucayo. Inilabas na ng kanilang tanggapan ng relief orders sa mga sangkot sa kasong ito. Sa ilalim sila sa preventive suspension habang hinahanda ang kasong administratibo sa tanggapan ng PNP Internal Affairs Service o IAS.